Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Maraming salamat muna kay Ronald Balbuena. Ronald Balbuena, WZ7, letter T. Ronald Balbuena, WZ as a zebra, 7, letter T. Maraming salamat sir sa iyong thanks donation always. At sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Paki-check na lang. General reading tayo, Aris. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa rin ang makapagdidesisyon nito. Lagi nyo tatandaan ha. Gawin nyong guide yung mga warning sign na pwedeng lumabas para alam nyo na you have an idea kung paano i-fix yung mga bagay-bagay. Hindi yun negative, yung mga warning, it's a warning, hindi siya negative. Pero kung gusto nyo talaga na positive lang, ang gusto nyo marinig, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Happiness and well-being. Uy, ibig sabihin, nasa sayo yung key. Paano mag-success sa buhay or paano maging talagang masaya. Kumbaga, hanapin mo yung pintuan na para sa'yo no, dito sa sitwasyon na to. And successful overcome to your problem, the key is in yours. Pipili ka na nga lang. Papasok ka ba? Lalabas ka ba? Or hindi? Yan. Mag-ingat ka rin kasi may mga tukso. Maraming klase ang ibig sabihin ng tukso. Pwedeng may mga tukso sa paligid, sa mga tao man yan, or may mga tukso na gustong bilhin, ganyan, pagkakagastusan, pwedeng ganon. And then also, ikaw ito or someone, no, handito rin yung mga mabulaklak na salita. Yan, may mga temptation na may magte-test sa'yo. Yan, baka iba dito may third party, no. And syempre, may mga happiness, celebration, there's a blessing coming din. Ako na nakakita sa'yo, baka may mga bonuses na, o kaya may mga overtime, or maybe you're a night shift, yung iba sa inyo. Oh, di ba? A path with money is waiting for you to find it. Maaaring iba sa inyo is, this is a time na kailangan nyo na mag-action sa mga ibang aspeto ng buhay nyo. Maaaring may mga tatahakin kayo na bagong path sa buhay nyo, or you're thinking about something, a new path, or maybe you have an idea to pursue. Ako nakikita sa'yo, and mukhang magiging maganda naman siya. Halimbawa, may trabaho ka, gusto mo pa ng pagkakakitaan, pwedeng ganon. O kaya, mga bagong trabaho, bagong opportunity, o kaya mga project, yan ang nakikita ko dito, no? At may parating na magbibigay sa'yo ng magandang pagtahak ito, no? Kung titinaw kasi nandito yung mga parang bamboo, tapos para may prutas dito. Ibig sabihin, itong pagtahak na ito is magiging maganda. Yan. Magiging maganda siya. Hidden secret can harm you. Maaaring iba sa inyo is masikreto, or may mga nililihim kayo, or may mga kinikimkim pa ng mga bagay-bagay na maaaring hindi nyo maharap, hindi nyo ma-let go, or pwede rin ito na, kasi this as called, siguro yung mga pag-iisip, yung mga bagay-bagay na hindi mo bitiwan. Bitiwan no? Or someone is my secret. Career. And, uy, maganda siya, oh. Tamo, money path and your career. Ibig sabihin talaga, is iba sa inyo is may mga new idea, new project, new creativity, ganyan. So, in the second half, na dito yung sitwasyon, may mga i-work it out ka, and it will grow, sa nakikita ko to, o kaya nandun naman yung sitwasyon, na meron ka nang ginawa in the past, or in the past week, and this time is, magkakaroon siya ng growth, yan. May mga, ano ba to? Diba dito, baka magkakaroon ka ng mga sign of contract, maaring ganun, o may mga collaboration, dealing situation, pwedeng ganun, or may mga recognition situation. Also, there's a growth kasi, no? Ibig sabihin, sa pagtahak mo to, may growth. May mga asikasuhin kayong bagay-bagay by the second half ng December na ito. Pwede rin na may mga paghihintay, ano? Pwedeng may mga hinihintay kayo,
na isa. Kasi ano pa lang to pagpasok to. Ibig sabihin, iba dito, may hinihintay pa kayo na isang project or creativity or maybe you have an idea. Ganyan. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. Ay, ganun. Kung this is a love, ibig sabihin is may dalawang tao or pwedeng may third party or may dalawang tao na papasok sa iyo. Or pwede rin na may taong may lihim na nararamdaman sa iyo or ikaw ito may lihim na nararamdaman sa ibang tao. Pwedeng vice versa tayo, no? Or nandito yung may magkakaroon ka ng mga distraction in life sa iba sa inyo. Kung sa work naman ito, nandito yung pwede kasi ito kasi career. Pwedeng mga collab or dealing ito or partnership. Kasi nito rin si Pat. No? Ay, may lalaki. Dealing or relationship with a man with dark complexion or hair. Pwedeng ikaw ito, ako nakikita sa'yo, or someone na connected sa'yo. Pwede siya is connected. Pwedeng ito yon. Pwedeng ito is connected to your work, to your career, na papasukin mo. Pwedeng ganun, ano? Or pwede rin na itong tao na to is may secret siya. Either a love or either something sneaky, kung ganyan man. Or kung ano man yan, maaaring siya is meron siyang secret. Or may alam siya sa'yo. Pwedeng ganun, no? Or kung sino man tong lalaki na to. Or, ay, may lalaki pa. Older man. Dealing or relationship with the older man. Maaaring magkakaroon ka ng connection kasi it's more on work to, no? Sa nakikita ko dito. Pwedeng ito is your boss o kaya naman meron kang makikilala na mas matanda sa iyo, no? Na related ito sa work mo, sa tatahakin mo, sa idea mo, magkakaroon ka ng connection sa kanya o at saka dito rin sa lalaki na to or pwedeng ikaw ito kasi, no? Or kung hindi man, magkakaroon ka ng connection sa dalawang tao, isang matanda, isang may edad or pwedeng ito is ano dito? Pwedeng kaedad mo or pwedeng ikaw ito o pwedeng ito yung someone who's connected sa'yo, pwedeng ganun. May mga i-working out, no? Ako nakikita, pero may taong may lihim no? May mga asikasuhin ka na bagay-bagay. Kakaroon ka ng connection sa dalawang lalaki. Anong energy ni Aries? Second half December. Energy ni Aries. Wait. Energy ni Aries. Anong ibig sabihin? Energy niya? Someone's spying, ano? Pwedeng may tao na pinagtatanong-tanong ka or ikaw ito, may ini-spy ka, tinitingnan mo yung picture niya, social media, networking, kung ano man yung meron siya, o kaya is nagtatanong-tanong ka or siya, nagtatanong-tanong siya related sa'yo, pwedeng gano'n. Yun na nakikita ko. Or may mga pag-uusap ako nakikita. Your energy. Energy mo? Energy mo ngayon kasi nandito ka sa sitwasyon mo na siguro mas more kang magpo-focus to yourself, ganyan. Ako nakikita sa'yo, siguro magta-travel ka muna, malayo man yan o malapit, gusto mo naman magpahinga, maaari magkakaroon ka ng pagre-recharge, magre-rest, ganyan, magre-rejuvenate. Yan na nakikita ko sa iba sa inyo. Doon ka rin sa sitwasyon mo na ang energy mo kasi ito para makakaramdam ka ng pagod or pain situation dito sa sa'yo, no? Yun ang nakikita ko sa'yo. So, ang energy mo sa iba sa inyo is feeling tired, ganyan. Napapagod ka na ata yan, makakaramdam ka ng pagod this time. And this time, kailangan mo na rin kasi mag-relax, ano? Dito, lalo na kung kabisihan, yan. Baka magkakaroon ka ng ganun. Makakaroon ka ng pagod or thinking about relaxation, vacation, and nandun yung sitwasyon din na parang
putting a guard ka sa sarili mo. Siguro mas more ka magiging very protective when it comes to yourself, ganyan. So, nakita ko dito. Sa iyo. Iba dito parang may mga aralin ata kayo. Either may aaralin ka, may i-research ka, may sisiyasatin ka, or nandun yung magkakaroon ka ng mga idea na gusto mong gawin, or actionan, o desisyonan. Anong parating sa kanya? Parating sa kanya. Bakit? Bakit po? Bakit po? Parating sa kanya? Anong ibig sabihin nito, universe? Yung card ng kausap ko, ha? Baka sabihin nyo, sasabihin mo siya. 2, 3 anak mo? Iba dito, either 2 or 3 anak mo. So, nakita ko dito. Okay. Parating sa'yo. Parating sa'yo, ibig sabihin, may hinihintay ka dito. No. Iba dito, parang may hinihintay kayo. And then also, merong sitwasyon na nakakaramdam ka ng lungkot or you're feeling there's a hardship situation. Pwede rin na yung iba sa inyo is pagod ka o kaya nakakaramdam ka ng you're feeling sad, you're feeling alone, you're feeling rejected, you're feeling snub, parang you're feeling mo parang hindi ka napapansin or hindi ka napapansin ng kung sino man or hindi ka naiintindihan ng kung sino man. Pwedeng ganun, no? Yun ang parating sa'yo. Parating sa'yo rin, ang nakikita ko dito is ano mo, may nadidinig talaga ako. Ano kaya yan? Parating sa'yo, alam mo may 2 tao ako nakikita sa'yo na magkakaroon sila ng interesting sa'yo. Pwedeng may tao, ikaw ito or someone, maaayain kanyang lumabas. Yun ang nakita ko. Either mag-go out kayo, kaya taking, or maybe you are thinking, no, na gusto mong ayain ito, na lumabas kayo, mag-go out kayo, ganyan. Or ikaw ito sa kanya, ha, vice versahin natin na yun ang nakikita ko. Dito, also parating dito is magti-think advantage ka daw sa mga decision making mo this time. Either ito is paplanuhin mo siya, magpaplano ka, or magti-think advantage ka. Halimbawa, okay, this week, dito ako, ito gagawin ko, ganyan-ganyan. Next week, ganito, ganyan-ganyan, dito ako, ganyan-ganyan. Pwedeng gano'n, na doon sa point na yun, ang nakikita ko sa'yo. Yun. May taong mag-o-open sa'yo, no? Or ikaw mag-o-open ka sa isang tao na about a situation na parang you feel sad, you feel empty, or you feel basta may konting lungkot. Ikaw ang mag-o-open o yung tao na to mag-o-open sa'yo dahil may nararamdaman siyang lungkot. Pwedeng ganun. Vice versa tayo. May sinasabi na papers and documents. Ako nakikita dito. Maaaring may mga asikasuhin ka, isusulat, yan, papers and documents. Na mayroon daw no, meron ka daw marireminizing from the past situation. Parang marirevisit mo yung nakaraan. Also, someone's missing you or you miss this person. Na nagkaroon ng pagle-let go or pagkakating sa'yo or ikaw ito. Ganyan. Either ikaw kinat or ikaw ang nag-cut. Ano ang dapat iwasan niya?
You feeling abandoned dito sitwasyon na to. Or someone's feeling abandoned. Ano dapat iwasan ni Aries? Feeling alone ka dito, no? Yan. Kasi parang nandun ka sa point na bakit ganun? May mga bagay na hindi mo ma-accept. Kanya may mga bagay na hindi pa kayang ma-accept. Kanya may mga bagay pa na hindi pa nakikita yung result. May mga bagay na nakapagpapahatak sa iyo sa nakaraan. Yung iba sa inyo ganun. Meron dito. May mga paghihintay din sa iba. Dapat iwasan. Tama. Tama naman. Huwag ka daw mawawala ng pag-asa, oh. Sabi dito. Ay! Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan, syempre, frustration, mapanghinaan ka ng loob, yung hindi ka magtrust sa intuition mo, yung hindi ka magkaroon ng clarity into your life, kung ano yung mga bagay na gusto mong i-let go, ano yung mga bagay na gusto mong baguhin. And also, something need to heal. May devil ka, oh. May taong, you blocking someone, or may block ka, or may tao dito na parang ayaw kanya kausapin. O kaya is gusto mo siya kausapin, ayaw ka naman niya kausapin. Vice versa tayo, ah. Something trap. Okay. Dapat mo din iwasan, syempre, yung mawalan ka ng tiwala sa sarili mo or mawalan ka ng tiwala sa isang tao, kung kanino man yan. Iwasan mo yung manggamit ng tao or magpagamit. Ano natin na vice versa kasi wala na may pangalan mo dito. Yan. Iwasan mo yung ma-imbalance ka, iwasan mo yung being an unfair person o kaya yung mga unfair person. Yan. Iwasan mo yon. Iwasan mo din yung, syempre, frustration, katamaran, maging maiksi yung pasensya, mawala ka sa plano mo, yung hindi ka magkaroon ng pagpaprogress o pag-a-analyze ng mga bagay-bagay, and then, ma-setback ka o yung pwede namang gawin na ngayon, bakit ipagpapaliban pa? O kaya may mga bagay na yung hindi ka magbibigay ng effort and hard work in a situation, kung ano man yan, kung saan man yan. Halimbawa, gusto mo na magbago yung buhay mo, then you give an effort and hard work and focus and you need to commit dun sa bagay na yun, ibig sabihin. Diba? Iwasan mo yung pagkakaroon ng insecurity or ma-insecure or mga taong insecure, depression, also mga being a disloyal o hindi maging totoo sa sarili or yung mga taong disloyal, hindi rin totoo sa'yo, ma-let down ka or ma-hopeless ka, syempre, iwasan mo rin yun sa nakikita ko dito. Iwasan mo na hindi ka rin mag-focus sa mga bagay na ano yung mga kailangang ayusin, asikasuhin, baguhin, or syempre have faith in life. Yung ma-let down ka ng mga sitwasyon or being in a place of a darkness, kanya. A darkness, yung mga ganun ka pa ate. Huwag ka magpa-tap or magpa-stack. Tingnan natin, huwag ka makontrol ng emotion mo, ha. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito. Aries, in love. Tandaan mo, iba-iba tayo ng interpretasyon pagdating sa pagmamahal. Alam mo kasi, love is blind. Alam mo yun? Love is blind. Minsan, alam mo naman yung katotohanan. Kaso, hindi lang natin maharap. Masakit. Talaga. Na dito may third party. Okay, when it comes sa love, kung ay ganun, kung kayo single. Kung kayo is single, ay, ba't puro devil ka, baluga? Kaloka naman to. May namatay? May namatay? Baka makareceive ka ng bad information. Something abandonment. Kung kayo is single, sa mga single dyan, maaring may ang makikilala nyo,
mas bata sa inyo. Or pwede rin makikilala mo siya by the internet, ganyan. O sa social media. Yun ang nakikita ko dito. Sa mga nagkahiwalay naman, yes, nagkaroon ng third party. Hindi ka naman nag-isa talaga. No, handun yung sitwasyon na nagkaroon ng lying, dishonest, pagbebetray, pagtataksin, nagkaroon ng pagmamanipulate dito sa relasyon na to, naging makasarili at sakim ang isa. Alam mo yung sarili niya lang iniisip niya. Nag-backstab talaga itong tao na to, no? And then, hindi lang naman kasi ko yung kausap niya. May iba pa siyang kausap. Hindi ko lang alam kung may anak to or yun yung kausap niya. Yun. And then, gusto niya pa rin ng recovery dito sa relationship na to. Gusto niya pa rin ng new beginning or mag-start kayo ng new beginning and gusto niyang i-reveal uli yung relationship na ito no? Sa nakikita ko dito. Ganun, bakit lumalabas ka na devil? Ibig sabihin, dito nagbago. Mag-ingat ka na lang kasi hindi siya nagbago. Feeling independent pa rin itong taon na to. Parang hando siya sa sitwasyon. Ay, may iba to. Independent eh. Hindi siya, kung babalik siya, hindi siya nagbago. Kasi still connected to sa iba. Tsaka bilang independent siya, gagawin niya yung gusto niya talagang gawin. Yun ang nakikita ko dito. Tandaan mo, you are worthy or vice versa. Kung kayo naman is in relationship, ate, mahal niya ba ako? Ha? Sabi ko, mahal ka ba niya? Dito gusto ka niya. Kasi masaya siya. Masaya siya na handyan ka, ikaw yung nakapagbibigay sa kanya ng happiness. Siyempre, nakakaramdam siya ng happiness sa'yo. Kaso, kung alam mo naman, okay lang. At least alam mo, di ba? Kung hindi mo alam, may tinatago siya sa'yo or maybe you're hiding dito sa tao na to. Nagiging sneaky itong tao na to sa nakikita ko dito or maybe this is you, is nagiging sneaky at may nililihim or you're hiding something. Kung alam nyo naman talaga, mas, ikaw na yan. Ikaw na, hindi ikaw na. Sabi ganun. Mahal niya ba ako, ate? May usapan naman daw kayo. At alam mo naman daw yun. Sabi niya. Basta sabi niya lang, alam naman niya yan eh. Yan. Basta masaya ako. Masaya ka sa kanya. O nakakaramdam siya ng happiness sa iyo. Pero, hindi kasi full of, yung kaya niyang ibigay sa iyo. Yun ang nakikita ko sa iba. Okay, money. Money. Or pwede ikaw rin ito. Vice versa tayo. Money ni Aries. Money ang trabaho to Oy, baluga. Bakit? Bakit? Ano yung ibig sabihin? Bakit? Ano yun? Sa money mo, we have the Queen of Pentacles. May business ba kayo? Iba dito may business no? Malaki man o maliit yan. Pero ang sabi dito, ingat ka na lang kasi baka biglang may maganap o mangyari na hindi maganda pagdating sa pera mo. Hindi ko alam kung baka bigla kang may babayaran, may bigla kang gagastusan, may bigla kang bibilhin, basta may mga bigla ang magaganap. Na pwede rin na magkakaroon ka ng mga disappointment. Ganyan. Dun sa pagdating sa trabaho or sa money mo, dito or maybe kung may business ka, pwede rin kasi ito na may biglaang gasto. Halimbawa, related yung family mo. Kanya, related dun sa business mo, pwedeng ganun. Ako nakikita sa iyo. Kakaroon ng mga may mga unexpected na pwedeng maganap by this second half. Iniisip ko, ano na ba ako? Nasa na ba ako? Iniisip ko pa yan. May mga unexpected.
na hindi maganda, syempre. Baka may lungkot o bigla ang mga mangyayari. Advice. Baka marami kang babayarin or marami kang kailangang pagkagastusan. Okay, when it comes sa advice, ang sinasabi dito, you need to be calm. You need to be calm. Focus ka lang daw sa mga pangarap mo sa buhay mo. May mga sitwasyon kasi na kailangan mo more kang maging more on wiser and stronger kung sa aspeto ng buhay mo yan. Release the pain, the worrying, the anxiety, and open up. You need to be open up din, ang sinasabi dito. May mga bagay na kailangan mo daw ng lakas ng loob. Accept all the lesson. Make a new strategy, mga bagong plano, or mga bagong pananaw sa kinabukasan is kinakailangan. And siyempre, sabi rin dito na whatever holding you back sa nakaraan, this is a time na to let it go, leaving behind. Yun. And release, may mga bagay na need to release, may mga sitwasyon na don't delay, kung kailangan mo rin daw maghigpit. Ako nakikita sa'yo. May sinasabi ditong 10-6. Ano kaya? 10-6. Sabi ko sa'yo, 10-6-12 4. Hindi ko alam kung ano rete sa'yo nito. Baka yung laki mo. 7. Yun, ang nakikita ko sa'yo dito. Also, merong 10 eh. May 10 din ako nakikita dito. Also, we have the 10. Ito rin 9. Tingnan mo, yung pala, yun yung ano mo, no, lucky number. Basta kung ano man yun i-ano mo. Yon ang nakikita ko dito. Don't be hung. Sabi dito, no? Yan. Release your worrying, ha? Tsaka, kung kailangan magtulog ka, magbawi, gawin mo. Yan. Arigato naman si God bless.